nakaraang araw, umpisa ng June 16, June 17, January 16, 17, 18, 19, 20, and 21 ay halos araw-araw na nagsagawa ng marijuana eradication operations ang pinagsamang lakas ng Philippine Drug Enforcement Agency at ang Philippine National Police dito sa kabundukan ng Sogpon, Ilocos at Kibungan, Benguet. Attorney, papaano nag-umpisa o papaano po naikasa ito pong mga magkakasunod na operasyon po na ito, attorney? Ay ito naman ma'am ay isasagawa ang mga ganitong operation sa pakikipagtulungan ng ating mga netizens o citizens na handang magsumbong sa law enforcement, sa PDEA, sa PNP at ang iba na dito ay hinahanap talaga, no? Inusod lahat ng ating mga operatibang PDEA at operatibang Philippine National Police ang kabundukan ng Sogpon, Ilocos at kabundukan ng Benguet na kung saan ma'am humigit kumulang ay umabot sa 106,500 square meters ang mga taniman na binubuo ng 144 plantation sites ng marijuana diyan sa kabundukan ang kung saan dinismantle ng ating mga operatiba. Maraming hamon ang kinakaharap dyan. Una-una, of course, yung suporta, no? Yung kakulangan masyado sa personnel, sa mga taong gustong mag-volunteer o magbigay ng information. Yung iba din ay natatakot. So, naghahanap ng ibang paraan ang PDEA at ang Philippine National Police para maisagawa, mapuntahan ang mga nasa bundok o kabundukan na mga illegal na taniman ng marijuana diyan sa kabundukan na nabanggit ko upang ang purpose naman natin ito ma'am ay mailigtas ang ating mga kababayan, ang ating mga kabataan na hindi na gumagamit ng illegal na droga. Medyo may kahirapan din ma'am na yung tama na nabanggit mo, yung mga nakikita natin na halos pagod na yung mga operatiba sa kalalakad na kung ilang kilometro, ilang gabi, ilang araw ay naglalakad kahit umiinom lang ng tubig at makakain ng mga dilatang pagkain para mabigyan ng lakas ay patuloy pa rin sa paglalakad. Siyempre marami rin dyan posible natin na magkaroon ng aksidente, mahulog, matisod, mapilayan, mabalian at baka yung mga planters o cultivators sa mga tauhan yan ay baka may mga armadong grupo din. So maraming tayo dapat pag-ingatan dyan. Yun po ang medyo problematic sa side ng marijuana eradication. Kumpara sa nabanggit nyo ma'am sa mga bypass operation o search warrant operation, na kadalasan naman yan ay ginagawa dito at mabilis lang kasi malapit lang at kapag nakuha na lahat ang mga kinakailangan, ang mga insulating witnesses at nagawa dyan ang inventory ay halos tapos na at isasampa na lang yan sa korte at isasubmit muna ang mga nakuha na kumpiskang illegal na droga sa ating laboratory para i-test na kung ang nasabing nakumpiskang ebidensya ay may contents ng dangerous drug. Yan po ma'am ang isa sa pinakamalaking hamon kung paano hulihin itong mga cultivators o mga planters o owner ng marijuana sites, no? Napakahirap lalo na naglalakad lang ang ating mga operatiba para makarating doon sa plantation site. Ay sa ngayon napaka-advanced na rin naman ang kagamitan nitong mga cultivators, planters o may mga alpha din yan na nagmo-monitor sa daan na may gamit ang kanilang mga two-way radio o mga cellphone. So bago pa man makarating sa pinaka-area ang ating mga operatiba, naglalakad ng mga 3 oras, 5 oras, 10 oras, ay na-inform na ng mga tinatawag natin mga spotter nitong mga cultivators at planters na dadaanan ng mga operatiba. Kaya po napakahirap at bago pa man makarating ang ating mga operatiba doon sa marijuana plantation ay nakapagtakbo na, nakatago na, nawala na doon ang mga planters. Kaya yun po ang isa sa
pinakamahirap, kaya kadalasan walang gaanong inaabutan ng mga planters o cultivators doon sa lugar, ma'am. Kadalasan naman yan ay nagsusumbong sa barangay kapitan, yung kapitan naman ay nagsusumbong sa law enforcement o direkta na nagsusumbong sa ating mga operatiba. Yun po ang labanan sa anti-drug. Ganon din naman sa mga bypass operation, search warrant operation, gumagamit tayo ng mga confidential informant o alpha kung tawagin, para kasi sila mas mismo ang nakakakita at nakakaalam sa larangan ng mga marijuana plantasyon. Ay ang mga tao mismo na either mga kabarangay ang nakakakita o nadadaanan sa kanilang paglalakad sa bundok, o baka nagtatanim sila ng iba't ibang klase ng gulay o mga vegetables, ay nadadaanan ang mga ganitong plantasyon. Doon sila nagkakalakas ng loob na magsumbong sa mga law enforcement kagaya ng PDEA o ng Philippine National Police.